Isa sa pinakamabigat na hamon ngayon ay ang cybersex exploitation ng mga bata. Sa makabagong panahon, patuloy na lumalaganap ang iba't ibang uri ng krimen gamit ang teknolohiya. Ito ay isang uri ng pang-aabuso kung saan ginagamit ang internet upang pagsamantalahan ang mga bata para sa layunin ng pornografiya o sexual na kalaswaan kapalit ng pera o iba pang anyo ng kapalit. Ito mga CIA SIM na ito, nakuha doon sa isang device na nahuli sa Australia ng Australian Federal Police. Doon sa kanilang coordination or yung aming partnership, pinadala ito dito sa Philippines para malaman kung sino itong mga batang ito. Na yun nga lang na nalaman namin na itong mga batang ito ay Pilipino. Maraming mga bata dahil sa kahirapan ay nagiging biktima ng ganitong uri ng krimen. Kadalasan ang mismong mga magulang o kamag-anak ang nagiging kasabwat sa pagpapasok sa kanila sa ganitong aktibidad. Ginamit ang mga social media platform, messaging apps at iba pang online tools upang makipag-ugnayan sa mga dayuhang kliyente na magbabayad upang manood ng live stream at sexual na aktibidad. Ang epekto ng cybersex exploitation sa mga bata ay napakalalim. Bukod sa pisikal na pinsala, nagdudulot ito ng matinding psikolohikal at emosyonal na trauma. Ang kanilang karapatan bilang kabataan ay nawawala at madalas silang nahihirapang makabalik sa normal na pamumuhay kahit matapos ang kanilang pagliligtas. Actually, itong mga batang ito ay syempre kakilala nila yung facilitator nila. Usually, mga kamag-anak yung mga batang hihikayatin nila una, tapos magkipag-usap lang sa mga foreign na clients nila, and then show kung merong sexual activity ay ang facilitator nila ay yung kaibigan ng mga magulang nila, which is itong sinasabi nila na nagtatago bilang isang baba. Sa pagsusumikap ng Philippine National Police na sugpuin ang lumalalang problema ng cybercrime, partikular na ang cybersex exploitation ng mga bata, sinisagawa nila ang masusing pagpaplano para sa isang operasyon. Nagtipon ang mga opisyal ng PNP mula sa Anti-Cybercrime Group upang talakayin ang mga impormasyon mula sa kanilang investigasyon. F4, after ng pababa niyo sa tulay, kanan kayo dito sa likod. Okay, sir. Copy. Ayon sa kanilang datos, may natukoy silang lugar kung saan nangyayari ang illegal na aktibidad sa Tagalog region. For info, sir, ma-engage na po yung undercover natin, sir. Waiting na lang po ng mga development, sir. Okay, copy. Nag-usap na yung ating undercover at sa yung suspect. Basta magsisignal na yung ating undercover, that's the time na papasokin natin yung bahay. Sisiguraduhin nilang magiging matagumpay ang operasyon habang binibigyang prioridad ang kaligtasan ng mga biktima. Ang layunin ng operasyon ay maaresto ang mga nasa likod ng krimen, maligtas ang mga bata at masigurong mabibigyan ang mga biktima ng nararapat na suporta at rehabilitasyon. Ako po, mga pulis po kami, pwede po makadaan? Ikaw ba si Joan, arestado ka sa paglabag sa Anti-Online Sexual Abuse and Exploitation of Children and Anti-Trafficking in Person Act of 2003. Ikaw ay may karapatang manahimik. Ano man iyong sasabihin na pwedeng gamitin, pabor o laban sa iyo sa anumang hukuman. Ikaw ay may karapatang kumuha ng sarili mong abogado o ikaw ay walang kakayahan ang gobyerno magbibigay sa iyo ng isa. Naintindihan mo ba ang iyong karapatan? Sa isang maingat at masusing operasyon na isinagawa ng PNP Anti-Cybercrime Group, matagumpay nilang naidakip ang isang grupo ng cyberkriminal na sangkot sa cybersex exploitation ng mga bata.
Patuloy na nanawagan ang PNP sa publiko na maging mapagmatsyag at agad na iulat ang anumang kahina-hinalang aktibidad upang masugpo ang iba pang cybercrimes.